welcome to another episode of the Wandering Mom Hustle. And it's me again, Zona Kapitario. So, yes guys, welcome sa pangalawang episode, okay? And thank you if pinanood niyo yung unang episode natin. Pero this time, pag-usapan natin yung kung ikaw ay isang aspiring freelancer or VA, ano ba yung mga dapat mong tandaan at paghandaan kung gusto mong mag-hack sa gig economy. Okay? Okay, so pag-usapan natin, no? After matapos yung pandemic, actually not really natapos, pero after nung, alam mo yun, nung sobrang um, nangyari nung pandemic, okay, doon nag-boom or lumaki yung population ng mga citizen na gustong magtrabaho na lang sa loob ng bahay. Pero alam natin guys na hindi lahat ng career na meron tayo is pwedeng work from home. Like kung kunyari doktor ka or police ka, hindi ka pwedeng mag-work from home, di ka pwedeng magpulis na nasa bahay ka magpupulis, di ba? Pero may ibang mga career na pwedeng work from home. So, kagaya na nasabi ko kanina, kung aspiring freelancer ka or aspiring VA ka, ano yung mga dapat mong tandaan? So, ito. Okay? So, una-una, kung ikaw ay currently employed, may trabaho ka ngayon somewhere, okay? Kagaya na nabanggit ko sa unang video, huwag ka muna mag-resign. Kasi, madadapa ka kung hindi ka prepared. Okay? Ang dami mong kailangang paghandaan bago mo tuluyang masimulan yung journey mo as a VA or freelancer. And based sa mga nakikita ko sa groups, marami minsan na nagpo-post na para ang dating is magmakaawa na silang magkaroon ng trabaho kasi matagal silang walang trabaho and nauubos yung savings nila. Okay, so that's number one. So plan. So how do you plan, guys? So first, unang-una nyo kinapaghandaan is kailangan nating lahat pera. Okay, so save up. Okay, save up and then habang pinaghandaan mo, paghandaan mo na rin yung CV mo. Since kung halimbawang rank and file ka before, kung kaya mo mag-create ng portfolio mo, better. Pero if not, that's fine. Pero may mga ways paano ka magkakaroon ng portfolio kahit baguhan ka pa lang. Pero sa next video natin i-discuss yan. Okay? So habang naghahanda ka, piniprepara mo yung sarili mo para maging VA or freelancer, try mong i-build yung profile mo or kung paano mo ipoposition yung sarili mo sa market as a freelancer or VA. Okay, show them na kung ano yung kaya mo. So let's say kunyari isa kang sa office nyo nagbo-bookkeeping ka. Yes guys, may mga client na nag-hire ng virtual bookkeepers. So that's one. Okay, pwede may position yourself mo as a virtual bookkeeper. Pwede yan. Kung accountant ka, yes. Provided, pag accountant, as far as I know, kailangan may idea ka sa, especially for US clients, yung taxation, yung mga IRS, yung mga ganun. Yung mga ganun ba? So, that's one thing. So, kailangan alam mo kung ano yung papasukin mo. So, learn the skills habang nagpe-prepare ka ng, alam yun, ng sarili mo para once na nagsimula ka na mag-apply, prepared ka. Hindi ka matataranta, hindi ka matatakot, hindi ka, alam mo yun, meron kang confidence sa sarili mo. Okay? So, ano pa ba? So, habang nagpe-prepare ka, mag-invest ka na rin ng mga equipment mo. Guys, take note, pag mag-work from home kayo as a VA or freelancer, malabo talaga ang mobile phones, guys. Sobra.
it's actually a big no-no. And for some people like as matagal na sa ganitong industry, kahit kunyari mag-outsource kami ng trabaho namin sa labas, mag-hire kami ng newbie para mag-take on sa mga light tasks, hindi namin ina-allow na mobile phone. Kailangan meron ka dapat na working desktop or laptop at least. Hindi niya naman kailangan mag-save, alam mo yun, bumili ng napakamamahaling laptop or desktop eh. Guys, marami na ngayong mga second hand. Actually, pwede kayo bumili second hand. Ako, I'm gonna be honest, bumili ako ng second hand na laptop before as long as magmamatch dun sa requirement na kailangan ko. Na at least dapat mabilis siya, malaki yung memory. Pero kasi most of the time, depende kasi yan kung anong klaseng tasing nagawa mo. Kung video editing, kailangan mo ng medyo mas malaking memory yung gagamitin mong desktop or laptop. Okay? So, yun. Invest. And then, syempre, aside from laptop, kailangan meron kayong reliable internet connection. Pwede, kung tatanungin nyo, kung pwede ba yung mobile data? Actually, hindi siya reliable pag mobile data. Kasi una mas magastos yun. Kung halimbawa makuha mo client, 8 hours a day ka, kulang yun. Kulang yung mobile data mo, mas magagastosan ka. Kaya mas maganda, meron kang at least wired internet connection. Actually, hinahanap yan ng clients. Meron ka lang at least 25-30 Mbps, okay na yun. Pero depende pa rin. Kasi kung halimbawa ang makuha mo client is required kang mag-take ng course, most likely iba sa kanila mag-demand na mas mataas na Mbps connection. Okay? So, those are the things na you guys should know. Na-discuss natin yung una yung kailangan tandaan kung gusto nyo magsimula sa ganitong economy, sa ganitong market. So, ito yung pangalawa. Okay? So, yung pangalawang kailangan yung tandaan kung maghahanap kayo ng client or mag-happy na kayo sa ganitong industry, be mindful kung saan nyo hanapin yung mga target clients nyo. Okay? So, maraming platform guys kung saan pwede kayo maghanap ng mga client. Okay? So, please take note. This is not a paid endorsement or whatever, pero I'm sharing based on my experience, okay? So, number 1, Upwork. Actually, galing ako sa Upwork, guys. Ilang taon ako nag-stay sa Upwork, pero for some reason, I left Upwork. Mahabang storya. Actually, na-post ko na siya before sa TikTok account ko. Sobrang inis ko at sama ng loob, pero naka-move on na ako. Actually, may pera pa rin ako kay Upwork. Okay. Nabubulol ako. Ayun, sorry na, nabubulol ako. Hindi ko na po bakit. Pero yun nga. May pera ko kay Upwork, hindi ko ma-withdraw. Pero susunod ko na i-check sa inyo. Pero kung curious ka, pwede nyo i-check yung TikTok account ko, nandun yun. Ilang set ng videos yun kasi kinumento ko siya. Pero anyway, yun nga. Kung aspiring VA ka or freelancer, you can start sa Upwork. Pero just a heads up guys, medyo saturated na si Upwork. And kahit noon pa man, mahirap magpa-approve ng profile kay Upwork. Maraming nahihirapan. Actually, medyo nahihirapan ako ng konti lang. Pero kasi nakita ko yung trick paano ka ma-approve yung profile. Discuss natin yun sa next video. So, hindi ibig sabihin wala na kay Upwork at masamang love ko sa kanya is hindi ko na kayo tuturuan na yung technique. Pero yes, sa next video, tuturo ko sa inyo. Pero for now, yun nga, Upwork and then online jobs at PH. Yes, nakakakuha ko ng clients online jobs at PH. Although, minsan yung ibang client doon is low ballers. So, yon. Meron din sa LinkedIn. Yes, may nakukuha rin ako sa LinkedIn. And then, sa Indeed. Yes, meron din doon. Sa Indeed, you just need to know ano yung way around paano kayo makakuha ng international clients, hindi local clients. Kasi mas marami kayo makikita ng local clients sa Indeed. Okay? So, those are the few na kung saan nakakuha ng client. And until now. So, yun yung mga platforms. Pwede nyo try mga platforms na yun, guys. Sa OLJ at saka Indeed, madaling mag-setup ng profile. Hindi nyo kailangan mag-attend ng approval unlike Upwork. Yun. Kailangan nyo lang maging masipag maghanap
ng client. Sa LinkedIn, ganun din. Sa LinkedIn, ang technique as long as optimize yung profile nyo, meron kayong malaking connection, and then every now and then, maraming nagbibigay ng profile nyo, chances are, you can land a client sa LinkedIn. Okay? So, noong una, binabaliwala ko yung LinkedIn kasi hindi siya naintindihan. Pero, ano yun, mga latter part na. Ako na-realize na, okay, so, may ano siya, it's a gold mine actually. It's just a matter of what, how you use it. Okay? Dahil siya discuss natin yun. So, marami akong homework sa inyo. Yes, babalikan natin yung mga. So, yun. So, those are the platforms. Actually, sa Facebook, may makikita din tayo mga client. Pero guys, kung sa Facebook kayo maghanap ng client, be cautious. Okay? Kasi you'll never know. Kasi one time meron ako nadaan ng post. Actually, hindi pa naman nag-viral yun. Pero I think totoo. Okay, yung iba, kunyari, nagda-job hiring and all, napapasabit ng CV and resume. But then, only to realize na yung iba sa kanila, ano yun, ginagaya nila yung CV, resume, portfolio ng mga nag-a-apply. Medyo scary yung part na yan, no? So, minsan kasi kahit anong lagay mo ng watermark sa mga yun, kung magaling manggaya yung kung sino man sila, Oh my chances God. are, magagaya nila yung mga sinasabi. So, be careful sa pag-apply sa Facebook. May mga groups, and then, kung mag-apply kayo, make sure na yung in-apply niyo is legit. Ako, just to share, pag meron nag-job hiring, and then makikita ko yung domain na ginagamit is gmail.com or outlook.com. But anything na domain na ng general emails lang na ano, tapos walang domain ng mismong business, di ko na-applyan. Tapos makikita mo yung profile nila, 174 friends, walang post. Tapos, seems like dami account, tapos iba bagong gawa pa. It's a big no for me. X yun. 'Di ba? Pinaghirapan mo yung CV mo, pinaghirapan mo yung portfolio mo, and then what? Nanakawin lang nila. So, be cautious guys, okay? So, there. So, lastly, okay, ano ba yung kailangan nyo sa journey na to kung isa kang aspiring freelancer at aspiring VA? Medyo mahirap to guys. Promise. And take it from me, kahit ako minsan, ang hirap. Ang hirap pangatawanan. Kasi there are times na, ano yun, nag-give up pa. So, ano nga ba itong tinutukoy ko? Bakit ba nabubulilo ako kanina pa? So, yun. Ano ba yung tinutukoy ko? Yung tinutukoy ko, guys, is mindset. Isa to sa mga pinakamahirap gawin. Mindset. Because honestly, guys, if you don't have the right mindset, mahirap. Kasi, lalo pag, may dumating ka sa point na, siguro nakaisang dang application ka na. Tapos, puro test, puro interview, kaliwat kanan. Tapos, either hindi ka babalikan, walang update, or babalikan ka, and then sabihin na ni client na we decided to go to a different direction, or di kaya sabihin ni client na we decided to go with someone kasi fit yung budget nila, or mas fit yung taong yun based on the requirements they need. There. Actually, guys, I've been there, done that. And honestly, kahit at this point of time, minsan pagka naghahanap ako ng client, may mga ganun pa rin. Pero, minsan ano na lang, may matatawa ka. Kasi di ba, ang hirap maghanap ng client. It's like you're looking for a needle in a haystack. Ano yun? Kung kasabihan na yan. So, kung hindi ka matatag, hindi ka confident sa sarili mo, then you'll get nowhere. Okay, mindset, guys, mindset. Kasi sa pinaka-importante, pinaka-mahirap gawin. Kasi darating ka sa point na you'll break down,
feeling mo wala ka ng pag-asa, feeling mo that's it for you after all the trainings na kinuha mo, after all the training courses na binayaran mo, after all ng pagsasabit na application na ginawa mo, tas walang nangyari, di ba nakakaiyak yun? So, ano yan eh, minsan sabi nila try and be succeed. Okay? Sa isang daang application na sinubmit mo, walang bumalik na isang client, ang sakit yun. As someone like me, as a seasoned freelancer, yes, dumadaan ako sa ganun. Pero minsan, ganun, okay lang. Ganun lang naman eh. Kaya, yung nabanggit ko before sa ng video, you need to save. Okay? Kaya kailangan prepared ka lagi. Kasi pag hindi ka prepared sa lahat ng nabanggit ko, ending nun, baka isa ka sa makita ko magpo-post sa mga group na 6 months na ako nag-a-apply, wala pa rin ako napupang client. And ang sad ng story ng iba na kasi isang taon na, hindi pa rin sila nakakalan ng client. Kaya iba, nag-apply na lang sa BPO kasi mas mabilis. Yung iba naman, nagpo-post dahil wala silang makitang client. Mag-apply sa ibang kumpanya, BPO and whatnot, tapos magsa-sour graping. Nasabihin nila, pagka VA ka, freelancer ka, wala kang benefits, wala kang ganito, wala kang ganyan. Okay, para sagutin yung mga ganon, unang-una, pag VA ka or freelancer ka, walang pakialam yung clients sa statutory benefits mo. Shoulder mo lahat yun. Okay? It's up to you kung gusto mong ituloy yung contribution mo or not sa, sa Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Kasi iba, nakikita ko nagpo-post sa sour grape pa ng ganon. Bitter yarn? Huwag ganon. Okay? Maraming freelancer na successful na alam mo yun, na dumaan din sa butas ng karayo. Ako, kahit ako dumadaan ako sa butas ng karayo. Pero, in this channel, guys, I'm not gonna romanticize yung 6-digit income and whatnot. No. Kasi, unang-una, it's not that I'm against, pero kasi most of the time, nami-misunderstood ng mga nakakita yung sinasabing 6-digit income. Yes, masarap yun, 6 digits. Yes, nakatikim ako ng 6 digits before sa clients ko. And it's true. Pero tandaan natin na bago mong marating yung katakot-takot na hirap muna, katakot-takot na sakripisyo, katakot-takot na pagpupuyat. Okay? Mostly kasi nakikita na lang na iba dahil naro-romanticize yung gano'n, yung lifestyle na well, guilty ako sa part na yun. Pero kasi kami naman, ang ginagawa namin is, in-enjoy namin kung ano yung nakukuha namin. Not to romanticize, pero aside from showing those kung ano yung lifestyle, pinapakita rin ko na yung hirap. Okay? Pero not all, syempre. Guys, napakahirap. Wala kang boss, wala kang manager, ikaw lahat, napakahirap. Okay? Kung usapang ganun lang din naman, ay marami akong pwede i-share. Pero sa susunod na. Okay? So, ngayon, siguro tandaan nyo na lang lahat ng mga nabanggit ko and then ensure na, alam niyo yun, na hindi kayo basta mag-give up. Kasi ito lang yan. Once you jump into this gig economy, kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi once you realize na hindi mo pala alam ang ginagawa mo, hindi ko sinasabing mahirap bumalik sa kung saan ka nang galing, but alam mo yun, mas masakit bumalik kasi mas mahirap. Diba? So, if you're an aspiring one, I wish you all the best, especially this 2026. Good luck. And sana lahat tayo makakuha ng maayos na client. Okay? Well, actually, I have one right now and super thankful ako sa client yan. Full-time client sala. And yun lang. So, yun lang guys. And see you on my next video.